Masayang araw po mga ka-PL. Sa palagay ko, parang nakikita na ni VP Inday Sara na mananalo na siya sa 2028 election. Kaya ngayon pa lang, nagdodoble ingat na po ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Wala na usang tiwala ni numan kahit pa mismo sa isang institusyon na gobyerno tulad ng Senado, wala rin pong tiwala ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Para sa akin, tama ho yan. Dapat wag siyang magtitiwala ni numan, lalong-lalo na sa mga institusyon ng gobyerno tulad ng Senado at Kamara na napakaraming kaalyado ngayon ang mga bangag. O eto ho ang balita, mga kababayan, si VP Inday Sara magbubukod po ng pagkain ha? Para po sa grupo lang nila. Grupo niya na itong mga lawyer niya na tagapagtanggol niya sa impeachment trial. Bagamat mayroon pong mga pagkain sa loob ng Senado, kahit saan, kahit sa House, meron yan eh. May mga catering ho yan, mga kababayan eh. Kompleto yan mula sa inumin hanggang sa pagkain. Hindi po yata gagamit ang ating pangalawang Pangulo sa mga pagkain na yan na inihahanda sa Senado. Mahirap nga naman. Baka mamaya kung anong gawing kalokohan sa kanila, sa grupo nila ng mga bangag. Pwedeng mangyari? Pwede. Hindi ho tayo nagbibintang pero pwede po silang paglaruan, mga kababayan. Ito muna yung balita. Basahin ko muna bago po tayo mag-reaction. Ito sabi Vice President Sara Duterte's camp inquired about bringing its own equipment and hiring its own caterer for the holding areas during the impeachment trial. Senate Secretary Renato Bantog said, Sara Duterte camp wants to bring own equipments caterer at Senate room. Caterer, mga kababayan. Pagkain. Sarili nila ang magdadala. Siguro magpapa-catering sila ng sarili nilang pagkain. Hindi sila makikihalo-bilo sa mga senador na taga-usig ng ating pangalawang Pangulo. At higit sa lahat, isa sa mga iniiwasan dito ng pangalawang Pangulo, mga kababayan, yung paglaruan sila. Hindi naman yung mayroong gagawing kalokohan na maglalagay ng pampalason doon sa pagkain, tapos makakain yung mga lawyer ni VP Inday Sara, maging siya makakain mismo, tapos magurgur. Hindi ganon. Masyadong halata ho yun. Maaaring yung paglaruan lang na, di ba meron pong nilalagay sa pagkain na, kumakalaman ang tiyan mo maghapon. Di ba? Yung pampa-LBM, di ba mga kababayan? Ngayon, pag nangyari yan, habang nag-interrogate o habang nag-cross-examine, ang lawyer ni VP Inday Sara, matidistract. Pagka napakain ho sila ng, halimbawa lang naman yan, hindi naman po natin sinasabing mangyayari yan. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Halimbawa, nakakain ng, meron palang pagkain na pampa-LBM, kung malamis mura nagko-cross-examine, matitigil. Maantala. May istorbo. Lahat, nakakain. Naloko na. Di walang nangyaring matinong impeachment trial. Hindi sila makakadepensa, itong team ni VP Inday Sara. Mainam po itong ginawa niya, mga kababayan, na magsarili tayo ng pagkain, huwag tayong sumabay sa kanila. Mahirap na baka mamaya alokin tayo. Ito masarap to. Yung pala magi-LBM ka naman pagkatapos. Di ba, mga kababayan? Tama yan, VP Inday Sara. Lalo na, ang gagaling po ng defense team o ng mga lawyer ho ninyo. Sa 3 araw na impeachment trial, pagsisimula pa lang, kitang-kita na kagad ang bloodbath Kitang-kita na po ang panalo ninyo sa 2028.
Pero isa pa po, dapat na pag-ingatan ninyo, BP Inday Sara, kung makikinig lang po kayo sa aming mga pobre. Kaming mga nasa laylayan, ika nga. Oh. Mag-iingat din po kayo sa bawat lugar po na pinupuntahan ninyo. Hindi po ninyo kilala ang mga taong nakakasalamuha ho ninyo. Bagamat napakaraming mga kababayan natin ang sumasalubong, natuto, nagpapalakpakan, picture, halikan dito, niyayakap pa nga kayo. Tuwing kayo napapadpad sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dahil yan sa pagmamahal nila sa iyo. Pero, pag-iingat pa rin po kayo, Madam BP Inday Sara. Hindi po natin alam ang gagawin ng mga bangag. Hindi po natin alam. Ang galawan po nila ay galawang sindikato. Mahirap na po. Ang sindikato, kayang, naku, alam niyo na po siguro ang ibig kong sabihin, BP Inday Sara. Kaya mag-iingat po kayo, madam. Inaasahan po kayo ng mga Pilipino sa 2028 na magiging Pangulo po kayo. Yan lang po. Simple lang. Mabuti pa nga siguro wag muna kayo maggagagala. Wag muna kayo mag-iikot kung saan-saan. Alam naman po ng tao yan na kailangan niyo po ng iba yung pag-iingat. At ang tao, nariyan na po, hindi na po mawawala yan. Nakataga na po sa isipan ng mga Pilipino yan na ikaw ang iboboto sa 2028. Hindi niyo na po maiaalis yan. Kahit ano pang gawing paninira nila sa'yo. Sa totoo nga, yung impeachment, wala nang gana manood yung mga kababayan natin Nagchichismisa na lang sa tawag ito. Sa comment section, nakikita ko Hindi na mismo yung inaabangan nila ma-impeach ka o hindi, kundi kung gaano kagaling ang mga lawyer mo pagdating sa cross-examination. Yun na lang naman talaga ang inaabangan ng tao, hindi na yung mai-impeach ka. Alam na po namin na hindi ka mai-impeach. Doon pa lang sa ginawa ni Chis Escudero na bit-bit niya yung martilyo at sinabi niyang 16 ang maaaring bumoto o ang boboto para ma-convict ang pangalawang Pangulo. Maliwanag na po na yun pa lang yung bilang na yun, ang hirap ng kunin. Ilan lang ba sila ngayon? 13. Maghahanap pa sila ng 3. Kung sakasakaling itong 13 na ito, i-convict po kayo, BP Inday Sara. Sino 3 na makukuha nila? Ang minority, ilan na nga lang, pero solido naman. Wala na silang makukuha. Pinukpok na ni Chis Escudero ang bang. Kumbaga, pinukpok niya na yung martil, yung pako. Pinakuan niya na yung sinabi niya na yun. Hindi na matatanggal yan. Selyado na yan. 16 ang magko-convict sa pangalawang Pangulo, which is 2/3 sa kabuuang bilang ng mga senador. Kita nyo, ang mga tanungan nito mga maletagang sa witness na taga NBI daw, parang kumakampi na nga sa pangalawang Pangulo Di ba? Lumambot na yung mga tanong nila. Kahit sila Kiko, kahit yung mga hindi kaalyado ng Duterte, kung magtanong sa witness, parang kakampi na sila ni BP Inday Sara. Ayan yun, mga kababayan. At BP Inday Sara, naku po, mag-iingat po kayo. Panalo na po tayo. Kitang-kita na po. Mag-iingat na po kayo para maging presidente namin kayo sa 2028. Nakaantabay po ang mga maraming Pilipino. Okay? Salamat po, BP Inday, sa patuloy na pagmamahal niyo po sa aming lahat. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Pag-usapan po natin etong sadsad na ang net trust ratings ni Junior Bangag, mga kababayan. Natandaan nyo? Noong isang buwan ba yun? Nung na-content natin yung tungkol sa mga ratings na yan,
Di hamak na mas mataas naman talaga ang ating pangalawang Pangulo kaysa sa Pangulo. Di ba nasabi ko, 30? Yung una, negative 15. Aha. O sabi ko, baka sa susunod mga kababayan na may lumabas pang survey, negative 30 na yan. O ngayon, negative 27, hindi po nagkakalayo. 30 po ang nasabi ko. Pero ang lumabas mga sa balita, negative 27. Oo, malapit-lapit sa negative 30. O, ang negative 27. Malapit na. O hindi po, tama po yung hinala ko. O tandaan nyo po, sa susunod, ito sasabihin ko na naman. Pangatlong beses na to. Susunod po na may lalabas na ratings kay Junior Bangag, baka negative 30 na yan, plus, negative 35 na. Wala na, pababa na pababa, habang patapos na patapos ang termino niya. Para siyang, hindi lang nauubos. O ito po ang balita, ganito lang ang gawin natin para maiwas po tayo sa copyright strike. Okay, o ito na ho. Kasabay ng pagkulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ng pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa pong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya na maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng issue ng malawakang korupsyon at political accountability na hinihingi ng taong bayan. Report mula kay Eden Santos. Okay na ho yun. Okay na ho yun, mga kababayan. Naintindihan naman na siguro natin ang balita nila tungkol po sa net trust ratings ni Junior Bangag. Sumadsad na po talaga, mga kababayan. Ha? Bakit ko ginamit yung video nila? Kahit na sinabi ko na sa inyo, pruweba na totoong merong balita at mula sa Publicus Asia ang survey. Baka mamaya sabihin ng mga trolls, gawa-gawa mo lang yung PL, wala ka namang pinakita na ebidensya. O yan, yung video. Ha? Junior, mahiya-hiya ka naman na, sir. Meron pa isang balita. O, ito pa, mahiya-hiya ka naman na po. Ayaw na po sa inyo ng tao. Ito pa, mga kababayan, ha? Ito. Sadsad na ratings ni BBM. Ayan, mga kababayan, approval and trust ratings. Dalawa yan, ha? 2026, second quarter ito, mga kababayan ng 2026. Ilan yung kanyang approval? 18 na lang po, mga kababayan. Trust ratings, 12 na lang po, mga kababayan. Sadsad na talaga ang mga ratings ng ating presidente. Basahin ko lang maikli lang, Bumagsak na naman ang approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na naman, mga... Ibig sabihin, hindi lang isang beses nangyari. Maraming beses na. Kaya nga na naman Sa ikalawang quarter ng 2026, habang patuloy na nakaaapekto sa pananaw ng publiko ang mga isyo sa katiwalian, ekonomiya at pananagutan sa pamahalaan ayon sa pahayag survey ng Publicus Asia. Mga kababayan, ito yung nakaraan at ito yung ngayon. Ayon sa Publicus Asia, nanatiling mababa ang ratings. Kailan ba tumaas? Kaya nga nanatili, ni Marcos Jr. na nagtala ng 18% approval ratings at 12% trust ratings. Ito yung bago, yung 18 tsaka 12. Na, ito yung noon.
Mas mababa ito kumpara sa naitala noong unang quarter kung saan nasa 19% pa po noong nakaraan. Ang approval rating at 13% naman ang trust rating noon ni Marcos. Noong unang quarter po ito ng 2026. Second quarter ng 2026, lumagapak pa mga kababayan ng tig-1%. Sa third quarter, na ilalabas na naman po ng Publicus Asia. Baka tumama po tayo mga kababayan na etong kanyang 18 at 12 ngayon na porsyento sa approval ratings at trust ratings, baka maging 10 na lang ito. Ha? 10 na lang ito. Tangina ka, Junior. Tangina ka naman. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka ba nahihiya? Ayan, approval and trust ratings. Sa 2026 ito, second quarter. Approval 18, 12 ang trust ratings. Kaunti na lang po ang nagtitiwala sa inyo. 12% na lang po ang nagtitiwala sa kakayahan mo, Mr. President. Tiwala ito, kung paano ka pinagkatiwalaan ng maraming Pilipino nung halalan. Nung tumakbo kayo ni Inday Sara, ginamit mo pa yung unit team, lintik ka. Yun. Masasabi mo may tiwala sa iyo ang publiko, ang mga tao. Pero ngayon, 12 na lang po, sir. Hoy, gising po, gising. Kumakatok po kami sa inyong tanggapan. 12 na lamang po na porsyento ang nagtitiwala sa iyo ng mga Pilipino. Ang 88% ng mga Pilipino ay wala na pong tiwala sa iyo, sir. Wala na kami tiwala sa iyo. Mahiya ka naman. Tiwala ang pinag-uusapan dito. Wala na kaming tiwala sa iyo. Ito pa, approval. Hindi na rin po kayo aprobado sa maraming Pilipino. 82% po ang nawawala. Sa 100%. 82%. 82% ng mga Pilipino wala pong nasisiyahan. Hindi na po approve sa kanila ang pamumuno mo, ang mga ginagawa mo. Ano pang ginagawa mo dyan? Baka pwede nang mahiya Meron ba tayong kahihiyan? Palasyo Malacanang? Marunong ba tayo? Mahiya? Ano pang ginagawa nyo dyan? Ayan na. Kitang-kita na. Hindi na kinakailangan sumigaw ng publiko na BBM resign. BBM resign. BBM umalis ka na dyan. Bumaba ka na. Hindi na kinakailangan. Ito lang Itong mga approval at trust ratings mo, ito na mismo. Ang naghuhumiyaw, nagsusumigaw, ipinaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino, sa buong Pilipinas, na ganyan na kababa na lang ang mga nagtitiwala at nasisiyahan sa iyong pamumuno. Kung meron ka pang delikadesa, mahiya ka naman, gamitin mo yan. Gamitin mo yung salitang delikadesa po, Mr. President, para hindi masabi ng ating mga kababayan na ganyan kakapal ang mukha ng mga Marcos. Kasiraan po yan ng mga Marcos. Yung ginagawa ho ninyo. Ano pang ginagawa ninyo dyan? Bakit nakaupo pa ho kayo sa palasyo? Wala po ba kayong kusa? Initiative ka nga. Akala ko ba desente ho kayo? Ang desenteng tao, magaling pong umunawa yan. Nakakaunawa yan. Kapag ka nalalaman niyang
hindi siya imbitado sa isang handaan na pinaka malaking piging ng kanyang kapitbahay, hindi siya imbitado, hindi pupunta yan. Magdaan-daan yan, dyan din niya gagawin yan. O maliban na lang pag imbitado ka. Ganyan din po sa pamumuno ninyo, Mr. President. Kumaga, hindi na po kayo iniimbitahan ng mga Pilipino na mamuno pa. Kaya, ano pang gagawin nyo? Ano pang ginagawa ninyo? Mahiya-hiya naman kayo. Delikadesa, please. Okay. O, eto pa. Isa pang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman dito sa unang witness na humarap sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Mga kababayan, di umano, abay, napakarami pa lang mga kaso nito. O, ito ang balita. Basahin ko. Nakita ko po ito, mga kababayan, kaya Tito Jason sa. O, ito po ang kanyang caption. Basahin ko lang para malaman po natin kung saan ang galing ito. Kung sino po ang nakakita nitong mga di umano'y kaso nitong taga-NBI na witness. O, ito, napanood ko ang mga pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Ayun, kay Atty. Vic Rodriguez. Na nagitla ako sa dami ng sinasabing kaso nitong expert witness ng prosecution sa impeachment trial ni BP Duterte. Nagitla daw, nagulat si Tito Jason sa mga kababayan. At nagbuhat po kay Atty. Rodriguez ang mga post niya ito. Galing di umano kay Atty. Vic Rodriguez. Ay, napanood niya nga yung video eh. O, mga kaso ng NBI agent John Mark Kalilong sa Ombudsman. Mga kaso ni Kalilong sa Ombudsman, mga kababayan. O, eto, sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, kompleto. Lucky number, infinity. Walang katapusan. Walang katapusang kaso pala. Eto na. Arbitrary detention. Una yan Pangalawa, delaying the release of a detained person. Pangalawa yun. Ito pangatlo. Maliciously obtained search warrant, mga kababayan. Pang-apat, searching a domicile without witnesses. Ito pa, falsification of documents. Perjury, robbery and extortion, at ang pinakahuli, theft, mga kababayan. Ganyan di umano karami. Ang mga kaso nitong si Kalilong sa Ombudsman, mga kababayan, isang witness na sana'y paniniwalaan ng mga tanga. Naliligo pala ng kaso. Sino pang maniniwala sa kanya? Meron pa ba siyang kredibilidad para mag-witness sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Gayong naliligo pala ng kaso itong mamang ito. Ba't ganun? Yung mga witness nila, kung hindi kung hindi galing sa oblo, may mga kaso. Si Madriaga, galing sa oblo, mga kababayan. Ito, hindi galing sa oblo, pero ang daming kaso. Sino maniniwala sa mamang ito? Sa mga sinasabi niya. Sa kaso niya palang lintik, ang lulupit, mga kababayan. Ang lupit ng kaso niya, mga tanga na lamang po ang maniniwala sa mama na ito. Yung tangang mga supporter ni Bangag na nahihirapan nga sa simpleng sagot ni
Senator Robin Padilla kung saan galing yung kanyang mga bidyong ipinapakita o ebidensya. O, nahirapan nga siyang sumagot kung nakuha ba yung pinaka-raw. Si Robin Padilla, pagdating sa video, sa palagay ko, may alam yan. Artista kasi yan Bilang artista, laging nariyan ang camera. Lalo na't nagsushooting. Alam nila ang mga katawagan dyan. Kaya nasabi ni Robin Padilla na raw, yung pinaka-raw ng video. Kasi alam niya kung paano niya gamitin itong salitang raw. At yun naman talaga ang katotohanan doon. Dapat raw talaga ipinapakita nitong si Kalilong. Hindi yung galing lang sa mga social media. Walang katotohanan yun. Baka nga splice pa yun. Baka nga na-tampered pa, pati video. Kaya pong i-tampered ang video, mga kababayan. Gagawa ka ng AI, yung original papalitan mo nung AI. Itatamper, ipapatong mo lang yun Basta magsasabay yung bibig doon sa sinasabi. Di mo kan totoo na. Nako, kadaling gawin ho ngayon yan. Mga video editor. Daming gumagawa ho niyan. Yan po ang witness na mula po sa prosecution na si Kalilong ay naliligo di umano ng kaso, mga kababayan. Ang lupit. Kukuha lang kayo ng witness doon pa sa maraming kaso. Akala siguro ninyo hindi hahalughugin ng mga DDS ang buhay-buhay ng mga ihaharap ng prosecution. Hindi ako nagkamali. Sinabi ko yan. Tandaan nyo, yung mga makikilala na mula sa team ng prosecution, hahalughugin ng mga DDS yan. Eto na, nangyari. Nahalughog, nakita na may mga kaso. Yan, mga kababayan. Diba? Maniniwala pa ba tayo? Mas lalo pong naging kengkoy ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo sa kagagawan yan ng mga nasa prosecution. Nagmukhang kengkoy. Di ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong pinagagawa ng inyong tiyuhin na si Torre. Sino ba bossing ng MMDA ngayon? Di ba guys si Ninong Torre? Ito, mga kababayan, ito yung mga video, video naman, litrato ng mga pinagagawa nitong si Torre. Meron silang tinatawag na flood barrier, mga kababayan, na inilagay sa kung saan bahaing lugar siguro. Ito ipakikita ko po sa inyo yung mga litrato. Ayan unang litrato, mga kababayan. Alam mo yung Alam mo yung parang naglalaro lang sila ng Lego? Kulay orange na mga plastic. Yan daw po ay flood barrier. Teka, paano naging barrier ito? Sige nga, bawat lansangan, bawat kalsada ng Pilipinas, lalagyan nyo ng ganito. Paano? Ilalagay lang ba ito tuwing uulan o permanente na ito? Sa palagay nyo, MMDA Torre, ng bihira naman palagay mo makaka-resolve ito sa baha? Putang ina. Pangalawang litrato, kita nyo mga kababayan, plastic lang yan pag tinamaan ng tubig baha, malakas na ragasa ng tubig. Nasisira nga yung espalto. Nakita nyo po yung binalita na nagbaha po sa Cotabato. Sa lakas ng ragasa ng tubig, pati espalto, natuklap. Ito pa kaya, plastic, lulutang to, Torre. Kung di ka ba naman tanga, ang sakit mo sa ulo, sir. Pambirang buhay to. Ay, may harang mo sa baha. Paano to makakaharang sa baha, sir?
Sa palagay, Diyos ko po, saan galing yung utak mo? Nabaga, intindihin na lang po natin mga kababayan kasi hindi man yan inhenyero, policeman po yan, yung ating Tito Torre. Kaya pa, pangatlong picture, mga kababayan, gabewang po ang taas ng tinatawag nilang flood barrier. Gabewang. Kung yung mga bukid nga nabubuwal ng malakas na tubig nagla-landslide nga dahil sa ragasa ng tubig sa baba ng bahagi ng bundok na bubutas yung gilid ng bundok, nagkakaroon ng puwang, nababasa ng tubig ulan, umulan. Di ba? Kaya nagkakaroon ng landslide dahil kinakain ng tubig yung kita niyo yung mga tulay, yung mga flood control, ano ba nangyayari? No. Sa lakas ng current ng tubig, pati semento ng mga substandard man yung mga flood control na pinakita noong nakaraan. Pero kahit na, kumpara natin sa substandard ng mga flood control kaysa sa dito sa mga plastic na ito, dihamak siguro na mas matigas po yung semento. Oy, sige nga, maghanap tayo ng mga nabakbak na semento mula sa substandard na flood control at eto, ipokpok natin sa ulo ni Bangag. Tignan natin kung alin yung mas nakakabukol. Di ba, mga kababayan? Plastic lang. Flood barrier di umano. Diyos ko, Tore, ano nangyari ho sa inyo, sir? Paano nyo? Diyos ko po. Sabihin na lang natin, nakakadala ito. Nakakatapal ito para hindi magbaha. Sa palagay ho ninyo, yung bakante ng lugar na yung mga daraanan mismo ng tao, hindi napapatakan ng ulan yan? Ha? Napapatakan din po ng ulan. Maiipon po yung tubig. Pwede pong magkaroon ng baha pa rin. Hindi po ito ang solusyon. Ang flood control project. Mga drainage, ayusin, linisin, lakihan. Hindi po ito solusyon, Tore. Para ka naman naglalaro lang ng Lego nito Grabe, di ba, mga kababayan? Ganyan sila katatanga. Kaya, meron ding lumabas na survey para naman sa mga cabinet member o secretary ng Presidenteng Bangag, lahat sila bagsak din o disapprove din sa mga kababayan natin ang mga naging trabaho ng mga kalihim ng mga cabinet member ng Pangulo. Dahil ang tatanga. Ano? Tore, lupit mo, Tore. Okay, hanggang dito na po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.